Sa isang kanayunan kung saan ang oras ay tila tumitigil, kung saan ang liwanag ng buwan ay tahimik na kumikinang sa mga bubong na pawid, kung saan ang pag-ungol ng mga aso gabi-gabi ay itinuturing na isang babala sa mga nawawalang kaluluwa. Minahal ko. Mabagal na yapak sa mabuhanging lupa. Ako si Inyang. Ang nag-iisang anak na babae ni Ginoong Ignoy, isang albularyo, manggagamot ng mga dahon at mga sinaunang panalangin. Lumaki akong napapaligiran ng mga kakaibang tunog ng gabi, amoy ng usok ng balsamo, at ang mga salitang madalas ibinubulong ng aking ina kapag siya ay nagtataboy ng masasamang espiritu. Unti-unting nagiging tense ang musika. Nagsimula ang lahat isang maulan na hapon. Nang makita ko siya, isang binata na nakaitim, mahaba ang buhok na humawak sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata ay malungkot na parang may dalang sumpa sa kanyang likuran. Nakatayo siya sa gitna ng ulan, na parang nakarinig siya ng tawag mula sa ibang mundo. Walang nakakaalam kung saan ka nanggaling. Walang nakakaalam ng pangalan mo. Pero tandang-tanda ko ito. Naalala ko ang pakiramdam ng biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa unang pagkakataong nagtama ang aming mga mata. Hindi ko alam na sa likod ng mga mata na iyon ay may kaluluwang nahati sa dalawa, kalahating tao, kalahating halimaw. Hindi ko alam na ang pag-ibig na pinili ko ay kailangang harapin ang sumpa ng dugo, ang mga lihim na nakabaon sa mga ugat ng mga sinaunang puno at mga puwersang hindi kabilang sa mundong ito. Ito ang kwento ko. Ang kwento ng pag-ibig na walang pinaniniwalaan ay totoo. Pag-ibig na bawal na may aswang. Lumaki ako sa isang hamak na nayon kung saan walang mga smartphone, walang mga sinehan, mga kabubatan, bukid, at mga kwentong bumubulong sa paligid ng kalan ng uling tungkol sa mga multo, aswang, at lumang sumpa. Ang aking ama ay isang albularyo, isang manggagamot. Nagpapagaling siya ng mga sakit sa pamamagitan ng kanyang mga kamay na may mga dahon na pinupulot sa humihinang buwan at sa mga kakaibang ungol na hindi ko lubos na naintindihan. 0 oras 20 minuto, 2 oras 30 minuto min. Larawan, si Ignoy ay namimigay ng gamot, pumila ang mga tao para humingi ng lunas, may dalang basket ng cake para ibenta si nanay. Pagsasalaysay, Inyang. Namuhay kami ng simple. Hindi kailanman kumukuha ng pera ang tatay ko sa may sakit. Ang nanay ko ay isang street vendor, nagtitinda ng malagkit na bigas, banana cake, at orange cake sa buong nayon. Tuwing hapon, tinutulungan ko ang nanay ko na mag-impake ng mga gamit at tumakbo sa paligid ng mga bata na nagkukwento ng mga multo na narinig ko mula sa aking ama. Akala ko ay magiging ganito na lang ang buhay ko hanggang sa araw na nagpakita ka. 2 oras 30 minuto, 4 oras min. Eksena ni Mateo na pumasok sa nayon sa unang pagkakataon, nakasuot ng itim na Amerikana, mahabang buhok, malamig na mga mata. Pagsasalaysay. Natatandaan ko pa rin ang araw na yon. Maulap ang langit, amoy ulan na paparating. Dumaan siya sa aking tarangkahan, hindi nagsasalita, hindi bumati kahit kanino. Dumaan lang na parang itim na anino na may hininga. Mahabang buhok, itim na kamiseta, mga mata na tila nakikita sa puso ng ibang tao. Sa ilang sandali, naisip ko na nakakakita ako ng isang karakter ng anime na lumabas sa panaginip ng isang teenager na babae. 4 oras, 6 oras 30 minuto min. Like comedy, kahina-hinala si nanay, ikinaway ni tatay ang kanyang kamay. Nanay, seryoso. Inyang, huwag kang mangarap ng gising. Hindi mapagkakatiwalaan ng estranghero na iyon, nakasuot ng multo. Ama, nakasimangot, mahigpit. Nakikita ko na hindi matingkad ang kanyang kutis.
May negatibong enerhiya, mas mabuting lumayo ka. Pagsasalaysay. Pero habang pinagbabawalan ako, mas lalo akong na-curious. Sino ba naman ang hindi mag-uusisa kapag nakakita ng isang tao sa unang pagkakataon kakaiba at malungkot? 6 oras 30 minuto, 8 oras 30 minuto. Tinulungan ni Mateo ang matandang babae sa pagpulot ng mga nahulog na mangga, tahimik na hinuhugasan ang mga sugat ng mga bata. Pagsasalaysay. Hindi ka gaanong nagsasalita. Paminsan-minsan ka lang tumulong sa mga tao, tahimik na parang hangin lumilipas. Ngunit binibigyang pansin ko. Nakikita ko ang lahat. Ang paraan ng iyong pagyuko upang kunin ang bawat mangga para sa matandang bulag, ang paraan ng tahimik mong pagbenda ng mga gasgas ng batang nahulog, walang tumatawag, walang humihingi ng tulong. Nagsimula akong maghanap ng mga dahilan para dumaan sa kung saan ka madalas na nakaupo. Nagdadala ng tinapay, nagkukunwaring nagtatanong ng direksyon, pagkatapos ay nakatayo pa rin at nakikinig sa iyong pagbigkas ng ilang maikling pangungusap. 8 oras 30 minuto, 12 oras min. Isang serye ng mga live comedy na sitwasyon sa pamilya, panunukso ni nanay, nagagalit si tatay. Nanay nakangiti. Naku, marunong mag-move on ang anak ko. At huwag mong ipagpatuloy ang pagbibigay ng kakanin sa mga lalaki. Mag-ingat ka, baka isipin nilang nanliligaw ka. Ama, hinampas ang mesa. I told you, don't go near her. Minsan ko siyang nakitang nakatayo sa ilalim ng puno ng balete sa kalagitnaan ng gabi. Normal people never go there. Pagsasalaysay. Palusot pa rin ako. Palihim na pinagmamasdan kang ngumiti. Palihim na itinatago sa dahon ng saging ang mga pirasong papel na sinulat mo ng mga tula. Hindi ko alam kung kailan hindi na mapayapa ang puso ko. 12 oras, 15 oras min. Isinulat ni Inyang sa kanyang diary, nakatingin kay Mateo mula sa malayo. Paglubog ng araw, malungkot na malambot na musika. Pagsasalaysay. Sa tingin ko pa rin first love lang ito. Isang maliit na crush ng isang country girl na hindi pa nakakakilala ng love. But then realized, ang nararamdaman ko para sa iyo ay hindi na kuryosidad, hindi na panaginip, kundi isang mas malalim, mas mapanganib ni isang pag-ibig na amoy dugo. Hindi ko alam kung kailan nagsimula akong makaramdam ng kakaiba sa paligid ni Mateo. Palagi siyang lumilitaw sa dapit hapon. Hindi kailanman madaling araw, hindi tanghali. Nang magsimulang lamunin ng dilim ang liwanag. At ang kakaibang bagay parati niyang alam kung ano ang mangyayari. 0 oras 16 na minuto 30 sekundo, 0 oras 18 minuto 30 sekundo minuto. Isang eksena ng isang batang nahulog sa nayon, tahimik na naglakad si Mateo bago pa mapansin ng iba. O dumating si Mateo para tumulong noong nilalagnat ang isang taga-nayon. Pagsasalaysay. Minsan, may bata na nilalagnat sa afternoon market. Nagpanik ang mga tao, tapos nandoon si Mateo. Binuhat siya at nilagyan ng malamig na tuwalya sa noo na parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling iyon. Tinatawag ito ng mga tao na coincidence. Personally, hindi na ako naniniwala sa coincidences. 0 oras 18 minuto 30 sekundo, 0 oras 21 minuto 30 sekundo minuto. Hapunan, nag-aalalang tumingin kay Inyang si Ignoy. Bumaba ang boses niya. Nagsisimulang sumipol ang hangin sa bubong. Naghuhugas ng pinggan si Inay at biglang itinigil ni Itay ang kanyang mga chopstick. Ama, Yimber Ignoy, malalim, tense na boses.
Inyang kailangan mong layuan ang lalaking iyon. Siya ay hindi normal. Inyang nagulat. Bakit mo nasabi? Dahil kakaiba siya. Ama, ibinababa ang kanyang boses, ngunit binibigyang diin ang bawat salita. Dahil nakita ko na ang itsura noon, halos 20 taon na ang nakakaraan. Nang pumasok ang isang babae sa nayon na ito, maganda, mahaba ang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang isang taong nabuhay sa dilim sa daan-daang taon. Pagsasalaysay. Sabi ni Itay hindi rin siya dumating sa araw. Gumaling siya gamit ang dugo, ang sarili niyang dugo, hinaluan ng banal na tubig. 0 oras 21 minuto 30 sekundo, 0 oras 24 minuto min. Flashback, larawan ng babaeng aswang, unti-unting dumistansya ang mga taga-nayon. Nagpatuloy si Eignoy. Ama, hanggang isang gabi isang bata ang nawala, nag-iwan lamang ng bakas ng dugo, at mga bakas ng paa, at mga bakas ng kuko. Pagsasalaysay. Nawala ang babae pagkatapos ng gabing iyon. At ang aking ama ay nanumpa kapag nakita niya muli ang hitsurang iyon, hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Ngayon nakita niya ang hitsura na iyon sa sariling mukha ni Mateo. 0 oras 24 minuto, 0 oras 27 minuto 30 sekundo min. Nagtapon si Inyang at lumingon sa gabi. Bumuhos ang ulan, sinuot niya ang kanyang Amerikana, at nagtipto sa labas ng bahay. Ang musika ay malambot ngunit matindi, ang gabi ay malapit ng magbago ng kulay. Pagsasalaysay. I don't believe it. I don't want to believe it. I have to see for myself. Umalis ako ng bahay, sinusundan ang daanan ng gubat kung saan nakaupo mag-isa si Mateo. 0 oras 27 minuto 30 sekundo, 0 oras 30 minuto 30 sekundo minuto. Lumakad ng malalim si Inyang sa kagubatan. Nanginginig ang ilaw ng parol. Biglang may kumaluskos. Isang sumisitsit na tunog, isang tunog ng paghinga, isang tunog ng ungol ang umalingaw-ngaw mula sa kadiliman. Pagsasalaysay, nanginginig ang boses. Pagkatapos ay narinig ko mga yabag na hindi tao, isang mabahong hininga sa likod ng aking leg. Napalitan ng panginginig ang ng kamera, isang itim na nilalang ang tumalon, ang mga mata nito ay kumikinang na pula. Malakas na sumigaw si Inyang. Tulungan mo ako. 0 oras 30 minuto 30 sekundo, 0 oras 33 minuto 30 sekundo minuto. Bumaba si Mateo mula sa itaas na parang multo. Isang labanan ang naganap, si Mateo ay umungal, ang kanyang mga mata ay nangingitim, ang kanyang mga pangil ay nakalabas. Nilabanan niya ang nilalang. Pagsasalaysay. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Si Mateo ay hindi isang normal na tao. Siya ay kasing bilis ng kulog, kasing lakas ng isang hayop at ang kanyang mga mata ay hindi na tao. Pagkatapos ng labanan, hinihingal si Mateo, unti-unting bumalik sa normal ang kanyang mga mata. 0 oras 33 minuto 30 sekundo, 0 oras 36 minuto. Bumaling si Mateo kay Inyang, puno ng sakit ang kanyang mga mata. Umupo siya, puno ng dugo ang kanyang mga kamay. Mateo, pabulong. Sabi ko sa iyo, wag mo akong sundan. Inyang, hikbi. Ano, ikaw ba? Mateo, nakangiting malungkot. I'm trying to find that answer too, Inyang. And just know, I'm not like everyone else. And I've never been afraid of anything in life except scaring you.
Pagsasalaysay, inyang sinakalang boses. Ako ay nanginginig, hindi dahil sa takot ako sa iyo, ngunit dahil ang puso ko sa sandaling iyon ay tumitibok pa rin para sa iyo. Kahit na nakita ko na ito ng aking mga mata. Si Mateo ay hindi ganap na tao. Lumiko si Inyang at tumakbo sa gabi, lumuhod si Mateo sa gitna ng kagubatan, ang ulo sa kanyang unan. 0 oras 36 minuto, 0 oras 37 minuto 30 segundo min. Pagbalik mula sa kagubatan, si Inyang ay tahimik sa gabi, ang kanyang mga mata ay namumula. Nakaupo siya sa harap ng bahay, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Pagsasalaysay, Inyang mahina, pagod na boses. Noong gabing iyon hindi ako nakatulog. Hindi ako makatulog. Ang imahe ng iyong mga itim na mata, ang iyong malahayop na dagundong, at ang iyong nanginginig at dumudugong mga kamay ay sumasalamin sa akin. Kung halimaw ka, bakit nanginginig ka sa takot? Kung halimaw ka, bakit masakit na makita akong tumakas? 0 oras 37 minuto 30 segundo, 0 oras 40 minuto min. Kinabukasan, nagpa siya si Inyang na harapin ang kanyang ama. Nakaupo sa magkaharap ang mag-ama. Inyang, matigas ang boses. Pare, hindi na ako makaimik. Si Mateo ang nagligtas ng buhay ko sa mga halimaw. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Ignoy, dilat ang mga mata. Ano ang sinabi mo? Mga halimaw sa kabubatan. Inyang. At si Mateo ay hindi isang normal na tao. Ngunit hindi ako naniniwala na siya ay isang demonyo tulad ng iniisip mo. Ama, naggangalit ang kanyang mga ngipin. Ano ang alam mo tungkol sa kanyang tunay na ugali, Inyang? Ano ang alam mo tungkol sa kanyang kapanganakan na ina? 0 oras 40 minuto, 0 oras 44 minuto. Flashback sa nakaraan, halos 20 taon na ang nakakaraan. Isang magandang, makamulto na babae, ang ina ni Mateo, ay lumitaw sa nayon. Bumaba ang boses ni Ignoy, puno ng hinanakit. Pagsasalaysay, Ignoy. Ang kanyang pangalan ay Cecilia. Maganda, isang kagandahan na hindi maalis sa paningin ng buong nayon, kasama na ang ama. Humiling siyang matuto ng sining ng pagpapagaling, ngunit hindi siya gumamit ng mga dahon, gumamit siya ng sarili niyang dugo. Bumubulong siya ng kakaibang wika, at ang pinakanakakatakot ay ang kanyang mga mata. Hindi siya kumukurap kapag tumingin siya sa sinuman. Tapos isang araw, na-realize ko hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Inyang, natigilan. Siya, nilagyan ka ng love spell. Ama, mahinang boses. Tama. At hindi lang ako. Unti-unting nahuhulog sa ulirat ang buong nayon. Hanggang sa isang tao ang nawala. Pinalayas namin siya sa nayon, ngunit bago siya umalis ngumiti siya. 0 oras 44 minuto, 0 oras 46 minuto. Tumahimik ang kalawakan, ang tunog ng kaluskos ng hangin. Tinakpan ni Inyang ang kanyang mukha at umiiyak ang kanyang puso sa kabuluhan. Pagsasalaysay, Inyang. Hindi ko na alam kung kanino paniniwalaan. Kung si Mateo ay anak ng isang mangkukulam na ng lamlam, ibig sabihin dumadaloy din sa iyo ang masamang dugo. 0 oras 46 minuto, 0 oras 48 minuto 30 segundo. Dumating ang gabi. Nahanap ni Inyang ang kubo kung saan nakatira si Mateo. Pumasok siya. Itinali niya ang kanyang mga kamay gamit ang lubid, tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Inyang nagulat. Mateo, anong ginagawa mo? Mateo, paos na boses.
Lumabas ka, Inyang. Ngayong gabi ang kabilugan ng buwan. Higit niyang hinila ang lubid, nakatago ang mga mata sa likod ng nalalagas niyang itim na buhok. 0 oras 48 minuto 30 sekundo, 0 oras 52 minuto. Hindi umaalis si Inyang. Lumapit siya, lumuhod sa harap ni Mateo. Nilagay niya ang kamay niya sa malamig niyang kamay. Inyang, hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Mateo, pabulong. Ako ay kalahating tao, kalahating aswang. Kaya kong kontrolin ang panig ng tao, ngunit hindi ang panig ng demonyo. Sa tuwing puno ang buwan, pakiramdam ko parang may isa pang halimaw na naninirahan sa loob ko. 17 beses kong itinali ang sarili ko. At kung hindi kaya kong pumatay ng kahit sino, kahit ikaw. Inyang, nanginginig ang boses. Sa tingin mo ba natatakot ako? Kung talagang halimaw ka, pinatay mo na sana ako noong gabing iyon sa kabubatan. 0 oras 52 minuto, 0 oras 54 minuto. Katahimikan. Tumingala si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa at pagmamahal. Mateo, hindi mo naiintindihan, Inyang. I have cursed blood. Never thought I could love. Ngunit simula nang makita kita, nagsimula akong matakot na mawalan ng kontrol. Hindi dahil magiging halimaw ako, ngunit dahil natatakot akong masaktan kita. 0 oras 54 minuto, 0 oras 57 minuto. Inabot ni Mateo para itulak siya palayo, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Inyang. Lumalakas ang hangin sa labas. Ang mga aso ay umuungol. Magkayakap sila sa liwanag ng buwan na dumadaloy sa bintana. Mahigpit pa rin ang tali sa mga pulso ni Mateo. Pagsasalaysay, Inyang. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap. Ngunit sa sandaling iyon, gusto lang kitang hawakan. Hawakan ang huling bahagi ng sangkatauhan na natitira sa isang kaluluwang nahihirapan sa kadiliman. 0 oras 57 minuto, 0 oras 58 minuto 30 sekundo Akala ko kung sapat na ang pagmamahal ko, kung naniniwala ako ng husto, kaya kong iligtas ang taong mahal ko mula sa kadilimang unti-unting nilalamon sila. Nagkamali ako. 0 oras 58 minuto 30 sekundo, 1 oras 30 sekundo Tanawin sa umaga ng ngayon. Isang matandang babae ang bumagsak sa harap ng tarangkahan, bumubula ang bibig, nakahawak sa isang dakot ng itim na lupa na may bumagsak na buhok. Ang puti ng mata niya. Mga tao sumisigaw. Si Lola. Hinimatay. May dumi ng hayop sa bibig niya. May nagsabi nakita raw si Cecil, babaeng na ipalaya dati. 1 oras 30 sekundo, 1 oras 2 minuto 30 sekundo natigilan si Ignoy nang marinig ang pangalang iyon. Bumagal ang kamera habang inilalagay niya ang kanyang kamay sa noo ng pasyente, pagkatapos ay lumingon kay Inyang. Ama, sa mahinang boses. Bumalik na. Yung mangkukulam. Cecilia. Pagsasalaysay, Inyang. Ang pangalang iyon ay bulong lamang sa lumang kwento. Ngunit ngayon buhay na. 1 oras 2 minuto 30 sekundo, 1 oras 5 minuto. Scene, maagang sumisikat ang pulang dugong buwan. Umihip ang hangin sa bubong na pawid. Naglalakad si Mateo sa kalahating gising, kalahating panaginip. Pagsasalaysay. Si Mateo ay hindi na Mateo. Sa bawat hakbang niya,
tila nabubulok ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sinusundan siya ng malamig na hangin. Hindi siya tumitingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay ganap na itim. 1 oras 5 minuto, 1 oras 7 minuto 30 segundo minuto. Eksena ni Mateo na nakaluhod sa sangandaan ng nayon, si Cecilia ay lumabas mula sa usok. May hawak na bote ng dugo. Pag-awit sa isang sinaunang wika. Cecilia, pabulong. Anak ko, bumalik ka na sundin mo ang laman mong inaapi. Anak ko, bumalik ka, pakinggan mo ang dugong tumatawag sa puso ko. Napailing si Mateo. Umuungol ang bibig. Umikot ang mga mata. Umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. 1 oras 7 minuto 30 segundo, 1 oras 10 minuto 30 segundo minuto. Inihahanda ni Ignoy ang ritual ng exorcism, harina ng bigas, dahon ng banaba, tali na hinugot sa balat ng puno, at isang pulang tela na may borda ng mantra. Ama, naggangalit ang kanyang mga ngipin. Lumayo ka, inyang. Exorcism with love blood ay isang ritual na hindi dapat masaksihan ng sinuman. Pagsasalaysay. Hindi ako pumunta. Tumayo ako sa labas, hawak-hawak ang dahon ng hitso na ibinigay sa akin ng tatay ko para itago, para sa proteksyon. Isa lang ang nasa isip ko, Mateo, huwag mong hayaang kunin ka ng demonyong iyon. 1 oras 10 minuto 30 segundo, 1 oras 13 minuto 30 segundo minuto. Nagsisimula ang ritual, naririnig ang tunog ng mga gong at tambor. Sigaw ni Mateo. Ang kanyang mga kuko ay humahaba. Nagbibitak ang balat niya. Pagsasalaysay. Direktang kumikinang sa iyo ang pulang buwan. Sumisigaw ka, nahati ang katawan mo sa dalawa. Ang kalahati ay si Mateo pa rin. Ang kalahati ay isang halimaw na lumalabas mula sa balat ng tao. Ignoy, malakas na sumisigaw. Sa ngalan ng liwanag, bumalik ka, Mateo. Huwag mong hayaang manalo ang kadiliman. 1 oras 13 minuto 30 segundo, 1 oras 15 minuto 30 segundo minuto. Celebrate the ritual. Sa pangwakas na sumpa, binasag niya ang bote ng dugo sa lupa, tumataas ang balahibo ng itim na usok. Humiwalay ang halimaw kay Mateo. Pagsasalaysay. At pagkatapos ang halimaw ay lumaya. Hindi na si Mateo. Hindi na tao. Ito ay isang bagay mas matanda sa takot, mas malalim kaysa sa kadiliman. Ungol ang halimaw. Nataranta ang mga taga-nayon. Tumawa ng malakas si Cecilia bago nawala sa usok. 1 oras 15 minuto 30 segundo, 1 oras 18 minuto 30 segundo minuto. Natumba si Mateo. Ang kanyang katawan ay nasusunog na kasing liwanag ng abo. Hinal na hinal si Ignoy, nakadapa sa sulok ng altar. Mateo, pabulong. Hindi ko siya mahawakan. Inyang nasasakal. Hindi nag-away kayo hanggang sa huling segundo. Pagsasalaysay. Mas payat ka. Nakapikit ang iyong mga mata, pumutok ang iyong mga labi. Sa tuyong abo, nakikita ko ang isang talim ng damo, luntian pa rin. Pagkatapos ng gabing iyon, ang mga taga-nayon ay tahimik. Walang binanggit si Cecilia. Walang binanggit ang halimaw. Walang binanggit Mateo. Napilitan din akong manahimik. Umiyak ang nanay ko. Ikinulong ako ng tatay ko sa bahay. Bulag daw ako. Sabi nila hindi mailigtas ng pag-ibig ko ang kaluluwang nilamon ng dilim.
Umakyat si Inyang sa bintana, tahimik na tumakas. Pero alam ko may parte pa rin ng tao si Mateo. Ang parte ng tao na yumakap sa akin noong natatakot ako. Ang parte ng tao na nanginginig at humingi ng tawad nang umitim ang mga mata niya. 1 oras 25 minuto, 1 oras 30 minuto. Naglalakad si Inyang sa kabubatan. Hinahanap ang lugar kung saan nag-iisa si Mateo, isang kubo na itinayo sa gilid ng bundok. Mateo, paos na boses. Hindi ka dapat pumunta dito. Wala na ako sa mga gabing naliliwanagan ng buwan. Inyang, alam ko. Ngunit kung makikilala mo pa rin kung sino ako kung gayon ang bahagi mo ng tao ay buhay pa. Mateo, nakatingin sa malayo. I ask your father to take you away. Don't let you come back. I don't want to be the one to send you to hell. 1 oras 30 minuto, 1 oras 35 minuto. Hinawakan ni Inyang ang kamay ni Mateo. Ang lamig ng kamay niya. Duguan. Inyang, pabulong. Hindi namin pinili kung saan kami pinanganak, ngunit maaari naming piliin kung paano kami magmahal. Mateo, so ano ang pipiliin mo, Inyang? Pagsasalaysay. Hindi ako sumasagot. I'll just stay with you one more night. One last night. Kinabukasan, umalis si Inyang. Huwag kang lumingon. 1 oras 35 minuto, 1 oras 40 minuto min. Seen many years later, si Inyang ay nasa hustong gulang na. Nakatali ang mahabang buhok, nakaupo sa beranda, nakatingin sa malayong bundok. Pagsasalaysay. Hindi na kita nakitang muli. Ngunit sa tuwing naririnig ko ang pag-ungol ng mga aso sa kabubatan, sumasakit ang puso ko. Dahil alam ko may isang tao o isang bagay nagbabantay pa rin sa hangganan sa pagitan ng kadiliman at mga tao. At alam ko mahal mo pa rin. Ang tatak at ang pangako, kalunos-lunos na pagtatapos, ipinanganak ang alamat. 1 oras 18 minuto 30 sekundo, 1 oras 24 minuto min. Ang nayon ay nagdaos ng seremonya ng pagbubuklod, si Mateo ay hiniling na umalis o masira. Mga tao sumisigaw. Ang nayong ito ay walang mga demonyo. Ama, Ignoy, may hawak na kahoy na sibat. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, Mateo. Umalis ka o tatapusin ko ang lahat. Natahimik si Mateo. Nasa pagitan nila si Inyang. Inyang umiiyak. Iniligtas ka niya. Hindi na siya halimaw. Lalaki siya. At ang una mahal ko. 1 oras 24 minuto, 1 oras 30 minuto. Umalis si Mateo sa kalagitnaan ng gabi. Sinusundan siya ni Inyang. Mateo, pupunta ako. Itatatak ko ang aking sarili sa gilid ng kabubatan. Kung maniniwala ka pa rin pagkatapos isang araw bumalik ka. Pagsasalaysay, Inyang. Nakita kong ikinadena mo ang iyong sarili, inukit ang aking pangalan sa puno at nawala sa ambon. 1 oras 30 minuto, 1 oras 35 minuto min. Pagkalipas ng mga taon, nagkukwento ang mga taga-nayon tungkol sa espiritong tagapag-alaga ng hangganan na hindi natutulog, nagigising lamang kapag may kakaibang hangin ang kabubatan. Eksena ng mga bata na naririnig ang tungkol sa pag-ibig aswang na inilibing ang sarili upang protektahan ang sangkatauhan. Pagsasalaysay. Tinatawag nila itong alamat. Ngunit para sa akin isa itong alaala.
Ang halimaw na nakakaalam ng pag-ibig, emosyonal na pagtatapos, nag-iwan ng matinding lasa. 1 oras 18 minuto 30 sekundo, 1 oras 25 minuto min. Nakahiga si Mateo na walang malay pagkatapos ng ritual. Nasa tabi niya si Inyang, inaalagaan siyang parang nurse. Pagsasalaysay. I don't need an answer. Just need you to open your eyes. To know you still exist. Nagising si Mateo, malabo ang mga mata, umuubo. Mateo, ako ba nandito pa ba? Inyang nakangiti, tumutulo ang luha. Buhay. At umiibig. 1 oras 25 minuto, 1 oras 30 minuto min. Scene ng dalawang nakatayo sa tabi ng burol, paalam ni Mateo. Mateo, kung mananatili ka magkakaroon ng dugo. Kung pupunta ka maaaring may pag-asa. Inyang, ikaw ay pag-asa. Kahit na hindi ka naniniwala. Binigyan ni Mateo si Inyang ng isang kahoy na hairpin, ang bagay na tumatak sa kanyang kalahating kaluluwa. 1 oras 30 minuto, 1 oras 35 minuto min. Bumalik si Inyang sa nayon. Taon-taon, tuwing kabilugan ng buwan, nag-iwan siya ng isang palumpon ng mga puting bulaklak sa tabi ng matandang puno. Pagsasalaysay. Hindi ko alam kung kailan ka babalik. Pero alam ko bawat kaluluwang nagmamahal ay mapapatawad.